my dear brothers and sisters, in a little more than 6 hours from now, we will welcome the new year. And as we bid goodbye to 2024, and as we welcome 2025, let me suggest 2 simple prayers that we can offer as we enter the new year. Dalawang simpleng panalangin na pwede nating dasalin mamaya sa pagpasok natin sa bagong taon. The first prayer is, Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. And you can even continue the prayer by giving the reasons for your thanksgiving. Salamat po, Panginoon, para sa blank. Salamat po, Panginoon, dahil sa blank. Kayo na po ang bahalang maglagay kung ano ang dahilan ng inyong pagpapasalamat. But I'm sure there is always something that we should be thankful for. We have different experiences. Iba't iba po ang karanasan natin ngayong 2024. Para sa iba sa atin, madaling sabihin yung panalangin, Salamat Lord para sa. Dahil yung taon natin ay naging maganda at masaya, maraming magandang bagay ang dumating sa ating buhay, kaya madali namang magpasalamat sa Panginoon. But I'm sure for some of us, the prayer, the simple prayer, Thank you, Lord, may be very difficult to say because 2024 has not been an easy year. 2024 has been a difficult and challenging year, and so it is also difficult to say, Thank you, Lord. Baka yung iba sa atin sasabihin, parang wala naman akong dapat ipagpasalamat. Kasi parang yung taong ito ay naging mahirap para sa akin, naging mahirap para sa aking pamilya. But even then, my dear brothers and sisters, even if 2024 has been difficult and challenging for you, even if 2024 seems to be not a very good year for some of us, there is still something that we should be thankful for. The mere fact that we are here, the mere fact that we have survived 2024, and the mere fact that we are entering a new year is already enough reason to thank God. Lahat tayo may dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Kaya sana sa pagpasok ng bagong taon, ang mamutawi sa ating mga bibig ay pasasalamat sa Diyos. Let us enter the new year with grateful, with thankful hearts. For that is the heart of Mary. The first day of the year in the calendar of the church is the solemnity of Mary, the Mother of God. And in our gospel, we heard how Mary treasured the things that has been happening to her life in her heart. Tinago ni Maria sa kanyang puso yung mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay. You treasure things that are valuable to you. And so when Mary treasures these things into her heart, these are treasures. These are valuable for Mary. Sana katulad ni Maria, magkaroon din po tayo ng puso na iniipon yung mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa atin para tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Let us have thankful and grateful hearts like Mary. St. Paul in our second reading today also tells us something that we should thank God for. By giving us Jesus through Mary,
Saint Paul tells us that we become co-heirs with Jesus. Napakalaking biyaya niyan. Yung palang pagsilang ni Jesus bilang tao ay nakaapekto sa ating pagkatao. Dahil isinilang si Jesus bilang tao, tayo rin ay naging anak ng Diyos. At dahil tayo rin katulad ni Jesus ay anak ng Diyos, may karapatan din tayong maging tagapagmana ng mga biyaya mula sa Panginoon. Hindi ba dapat nating ipagpasalamat yan sa Diyos? Hindi sasabihin ng Diyos sa atin, bakit kita bibigyan ng blessing? Magkaano-ano ba tayo? Ano ba ang relasyon ko sa iyo? Pwede nating sabihin sa Kanya, katulad ni Jesus, anak mo din ako. Kaya lahat ng biyayang ipinagkakalob mo kay Jesus, ipagkakalob mo rin sa amin. Dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Let us have grateful hearts. You know, my dear brothers and sisters, our Advent recollection speaker last December 6 was Father Jerry Orbos, SVD. Baka yung iba po sa inyo umattend nung recollection na yon. And if there is one thing that really struck me in the sharing of Father Jerry was that he emphasized having a grateful heart. Sabi niya, lahat ng bagay, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Sabi niya kasi madalas tayo reklamo ng reklamo. Lahat na lang nireklamo natin. Kapag mainit ang panahon, reklamo tayo. Kapag malamig, sasabihin natin, ang lamig naman, reklamo tayo. Ang lamig naman sa chapel na to, ba't ba napakalamig dito? Reklamo pa din. Pag pinatay naman yung aircon, ba't bang init-init dito sa chapel na to? Reklamo pa din. Lahat nirereklamo natin. Pero sabi niya, when you have come to that point, when you almost lost everything, then you will appreciate that everything is a blessing. Sabi niya, dumating siya sa punto na parang mawawala na ang lahat. At isang bagay na natutunan niya, nung kamuntik nang mawala ang lahat pala biyaya mula sa Panginoon. Kaya lahat dapat ipagpasalamat. At alam niyo po, hindi lang yun mga salitang sinabi niya. Kasi after po nung kanyang talk, after nung recollection, in-invite ko siyang mag-dinner. Kumain po kami. At talaga namang palagi na lang thank you ang lumalabas sa kanyang bibig. Pag nag-serve yung waiter, sasabihin niya, Brad, thank you. Pag subo niya ng pagkain, sabi niya, Lord, thank you, may panlasa ako. Lord, thank you, may appetite ako. Lord, thank you, nalalasahan ko yung pagkain. Palagi na lang lahat, wala na kami na pag-usapan kasi thank you na lang siya ng thank you sa lahat ng bagay. Napakagandang attitude yung magkaroon ng pusong palaging nagpapasalamat. Siguro maganda pong New Year's resolution yan. Sa taong ito, babawasan ko ang pagrereklamo. Kapag lalabas sa bibig ko, reklamo, pipigilin ko yung bibig ko. At papalitan ko ng pasasalamat sa Diyos. Sabi pa ni Father Jerry doon sa kanyang recollection, at all times, say thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, nakapagsimba ako ngayon. Thank you, Lord, kasama ko yung pamilya ko ngayon. Thank you, Lord, for small blessings. Thank you, Lord, for big blessings. Sabi niya kasi pag thank you tayo ng thank you kay Lord, pagdating natin sa langit, sasabihin ni Lord sa atin, welcome, welcome, welcome. Kaya maganda pala yung palaging nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi one day, the Lord will tell us, welcome. Grateful hearts. Let that be our first prayer for tonight. Salamat, Panginoon. The second prayer is, Lord, I hope in you. O siguro sa Tagalog sabihin natin, Lord, sana po blank. Ano yung mga hinihiling natin?
Ano yung mga inaasahan natin at ano yung mga pag-asa natin para sa bagong taon. Malaking pagpapala na nagsisimula ang isang taon. Kahit anong mangyari sa buhay natin, palagi tayong bibigyan ng Panginoon ng bagong pagkakataon. A new opportunity, a new beginning, a new year. And every new year presents to us new hopes, mga bagong pag-asa. At lalo na po ngayon na tayo'y pumasok na sa Jubilee Year of Hope, maganda na sa pagpasok ng bagong taon, sabihin natin sa Panginoon, Lord, sana po. At ano yung mga sana natin sa Panginoon? Lord, sana po. In our first reading today, we heard the words of the Lord to Moses on how the people should be blessed. The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look kindly upon you and give you peace. These are beautiful hopes. Magagandang mga inaasahan natin. And even in our responsorial psalm, we repeatedly said, may God bless us in His mercy. Yan, pag-asa yan. Lord, sana po pagpalain mo kami. Lord, sana po kaawaan mo kami. Ano po ba ang mga sana ninyo sa buhay? Ano yung sana ninyo para sa inyong sarili? Ano yung sana ninyo para sa inyong pamilya? Ano yung sana ninyo para sa ating simbahan? Ano yung sana ninyo para sa ating mundo? Ano yung sana ninyo para sa ating bansang Pilipinas? Lord, sana po, kung maaari lang po. The first day of the year is also the World Day of Prayer for Peace. Kaya isa yun sa mga sana natin ngayong unang araw ng bagong taon. Sana, Lord, magkaroon ng tunay na kapayapaan sa mundo. At magsisimula lang yon kung may kapayapaan sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating pamilya, at sa ating puso. Lord, sana po. At napakasarap ng umaasa. Ang sarap ng buhay dahil palagi tayong pwedeng umasa. Isipin nyo na lang po kapag hindi tayo pwedeng umasa, kung walang hope sa buhay natin, paano tayong mabubuhay? Kaya yung bagong taon, binibigyan tayo ng bagong pag-asa. At ang sarap ng buhay, ang sarap mabuhay, dahil libreng umasa sa Panginoon. Madalas sinasabi po natin, habang may buhay, may pag-asa. Pero alam niyo po bilang mga Kristiyano, pwede rin nating sabihin, habang may pag-asa, may buhay. Kasi ang dahilan ng ating buhay ay pag-asa. Sa oras na mawalan na tayo ng pag-asa, kahit humihinga ka pa, wala ka ng buhay. Ano ang nagbibigay sa atin ng dahilan para mabuhay? Pag-asa. Kaya huwag tayong bibitiw sa pag-asa sa Panginoon. Dahil habang tayo'y umaasa, patuloy na may dahilan na gumising araw-araw, patuloy na dahilan para harapin ang buhay, patuloy na may dahilan para patuloy na mabuhay. Habang may pag-asa, may buhay. Nakakalungkot po kapag hindi na tayo umaasa o kaya pessimistic na tayo sa ating pananaw sa mundo. Yung bang wala nang magandang mangyayari dyan? Ganyan na lang yan. Hindi na magbabago yan. Kapag ganyan, parang wala na rin tayong buhay. Patuloy na umasa. Kasi sabi nga po sa sulat ni Saint Paul,
Hope does not disappoint. Ang pag-asa natin sa Diyos hindi nang bibigo. Kapag umaasa tayo sa Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Kaya huwag bitawan ang pag-asa. Let this be our two simple prayers as we welcome 2025. Lord, salamat po. Lord, sana po. And so, like Mary, may we enter the new year with grateful hearts and with hopeful hearts. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. In these last days, He has spoken to us through the Son. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Luke. glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel, before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.